رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقد salamat kay Allah subhanahu wa ta'ala tawag pagpapalat kapayapaan ay magpasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa mga kumahak sa kanilang landas hanggang sa araw ng pag-uukol. Mga makakapatid, muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ay pagtitipon na mubarak, masyaallah, tabarakallah, kasi may mga may mga panauhin tayo na nagagaling mga tulad ng Jamiah mula sa Madina, at inshallah magpapashare sa atin ngayon ng konting paalala sa atin. Actually si Sheikh Abdul Muhsin, Sheikh Mushfin, sa Sheikh Abdul Muhsin ay Kuliyatul Da'wah, Kuliyatul Aqidah wa Da'wah, di ba? Sheikh Al-Mushfin ay Sharia. Okay, halos magkakabatch kami actually ni Sheikh Al-Mushfin kasi sa Khamis siya ako ay Rabi. Khamis ako ngayon. Salis ka na ngayon, Sheikh? Oo, salis ka. At alhamdulillah ay napaunta ka nila tayo. At inshallah pakinggan lang natin kung ano ang ibibigay nila. At i-encourage natin yung mga kapatid natin na ang live na ito o ang video na ito ay i-share nila nang sa gayon mapakinabangan ng mga masugid natin mga viewers. Ito yung actually kanina yung sinabi ni Sheikh Abdul Muhsin. Sabi niya sa akin, mas maganda na ang i-share natin ng mga video, di kaya yung mga vlogs, o di kaya anumang mga gusto ninyong i-share sa FB ninyo ay yung bagay na kung saan may nafa sa pagkalahatan. Mayroong tinatawag na benefits sa pagkalahatan. Huwag kayong gumawa ng o di kaya mag-share ng bagay na kung saan magiging maging bagay na kung saan magsasaksi sa inyo sa araw ng paghukom doon sa kasamaan. Kasi sa tuwing darating ang bagay na yan, ginagawa mo na yan na walang kapakinabangan at tanging pagsasayang lang ng oras at saka kasamaan ang maituturo sa iba, yun ay counted yan sa'yo. Isipin nyo ngayon na ang social media ay napakalawak ng inaabutan. So lahat ng inaabutan yan, at kung yan ay kasamaan, continuous yung dating sa'yo niyan. So kahit pa man nandun ka na sa kubor, lahat ng nakakarinig niyan, nakakakita niyan, o gumawa, o nag-follow doon sa ginawa mo, o di kaya yung tinuturo mo dyan, wallahi ladim, pananagutan mo yan. So yan yung ating binibigay na paalala. Tapos, sa kabaliktaran naman, na kung halimbawa kabutihan, mas mainam yun. Kagaya nito, inshallah, yung pagbibigay ng mensaheng mabubuting paalala sa kapatid. Dahilan sa pagpapaalala ito ay nakakabigay ng kapakinabangan sa mga mananampalataya. Mas maganda ito na i-share natin. Hindi yung pagmumukbang natin, hindi yung hugot natin, pagluluto. Okay lang sana kung nagluluto ka is yung nandun ka sa ang tawag nun, yung kurso ng culinary. Kasi may napak na makukuha dyan. Ama, ang gagawin mo yung makikita yung ginagin mo na kumakain ng kung ano-ano, maging maingat ka sa mga bagay na katulad nito. At saka isang Muslim, may izza dapat dapat may tayo. Paano ba i-translate yung izza sa karangalan? Yung pride natin. Na maging lalaki ka. Hindi yung papagaanin mo ang yung pagkatao mo bilang isang Muslim doon sa bagay na paggawa ng mga bagay katulad ng gano'n. Tama? Inshallah, katulad ng binanggit ko sa inyo, magbibigay Sheikh Abdul Muhsin ng request ko kasi ito Tajdidul Iman, yung pag-renew ng ating iman, yung topic. Sheikh Mushfin, ibigyan din natin siya ng topic. Bahala na Sheikh mag-choose ng kanyang gustong topic, walang problema mo na yan. After kay Sheikh Abdul Muhsin.
Pakinggan natin at nawa ay topican tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mamuna na ako pamiwa. Mabalik kita. Check. Gusto na ipaparin ko rin kamukuan sa partner. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang buwan, lubat po. Mana? Yang lubat tadi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sa lahat ng andirito ngayon at nakikinig, lalo't-lalo na sa mga kapatid nating sumusubaybay dyan sa social media, binabati ko kayong lahat ng pagbati ng relihiyong Islam, na kung saan ito rin ang pagbati ng mga tao mamaya doon sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway mapabilang tayo sa kanila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, huwag nating kalimutan, puriin at dakilain, pasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa atin. At kabilang sa mga malalaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, pagkus ito yung pinakamalaking biyaya ni Allah sa atin, ang ginabayan niya tayo sa relihiyong Islam. Ang relihiyong ito na kung saan ito lamang yung kinikilala ni Allah na relihiyon na nagmumula sa Kanya. Kaya sinabi ni Allah sa Quran, Inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan ang relihiyon o ang tanging relihiyon lamang doon kay Allah, wala nang iba kundi ang Islam. Ang relihiyon rin na ito yung relihiyon na kumpleto. Kumpletong relihiyon ito. Wala ka nang hahanapin pa. At hindi lang basta sino ang nagkumpleto ng relihiyon na ito, kundi mismo si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagkumpleto nito. Kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sa araw na ito ay kinumpleto ko na sa inyo, ginawa ko ng ganap sa inyo ang inyong relihiyon, at kinumpleto ko na rin sa inyo ang aking kabutihan o ang aking mga biyaya sa inyo, at kinalugdan ko, nagustuhan ko para sa inyo ang Islam bilang yun ang tatahakin yung relihiyon. So dapat sa isang tao, lalo't lalo na sa kanyang mga alipin, yung tahakin niya o piliin niya ang relihiyon na kung saan mismo si Allah ang nagpili nito para sa atin. Ito kasi yung pinili ni Allah para sa atin na relihiyon. At hindi lamang pinili niya ito para sa atin, bagkus ito yung gusto ni Allah para sa atin na relihiyon. Dahil kawawa na yung taong hindi tatahak sa relihiyong ito, kasi nagsabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iba pang aya, wa may yabtagi ghayral islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man yung taong maghahanap pa ng ibang relihiyon maliban pa sa Islam, ay di yung tatanggapin mula sa kanya ni Allah. At sa araw ng paghuhukom, kabilang siya sa mga taong talunan, mga taong lugi, yagan billah, at wala nang pinakamalala o pinakamasamang pagiging lugi, pagiging alkansi
nasusubra pa kaysa sa pagiging talunan doon mamaya sa araw ng paghuhukom. Mas mainam pa dito ka malugi sa mundong ito, wag lang sa kabilang buhay. So naway ating itong panghawakan ng mabuti, maging matatag tayo sa relihiyong ito. Dahil sa dinami-dami ng mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sanlibutan, pinili tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong ito. Marami na tayong mga kababayan, mga kakilala na wala sila sa relihiyong ito. Hindi nila tinatamas-tamasa yung kabutihan ng Islam na ating natatamas-tamasa ngayon. Na dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gabayan nawa sila sa Islam. Kaya dapat sa isang Muslim ay yung ma-feel niya, maramdaman niya yung pagiging swerte niya. Waalaikumsalam. Yung pagiging swerte niya, ma-feel niya na swerte siya dahil siya ay nasa relihiyong Islam, tumatahak sa relihiyong ito. Ang kulang na lamang sa atin ay yung mapapanindigan natin ito hanggang pagdating ng ating kamatayan na hindi tayo aalis sa mundong ito maliban na totoo tayong mga mananampalataya kay Allah na nagpababa, nagpa-under, nag-surrender tayo sa kanyang kagustuhan at hindi sa ating mga kagustuhan. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na mga mananampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot sa Kanya. At ang tunay na pagkatakot kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan at yung pag-iwas sa anumang Kanyang ipinagbabawal. Ibig sabihin, hindi kumpleto ang takot ni Muslim kay Allah habang sinusuway pa niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Depende sa pagsunod natin kay Allah, pag-iwas natin sa Kanyang ipinagbabawal, doon rin nakadepende yung lakas o yung takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sabi pa niya sa iba pang aya sa Quran, Dalika wa may yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Tama ba yun, Sheikh? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man yung mga taong kanilang ginagawang mabigat para sa kanila yung mga kautusan ni Allah. Ibig sabihin, binibigyan nila ito ng pagpapahalaga. Ginagawa nila ito. Sinusunod nila ang mga kautusan ni Allah, fa innaha min taqwal qulub. Yun yung tinatawag na takot. Takot kay Allah na nasa mga puso ng mga tao. Then sabi niya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag kayong papayag na daratngan kayo ng kamatayan. Darating sa inyo yung kamatayan, maliban na lamang ay kayo ay tunay na mga mananampalataya, mga Muslim kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi pa nga nila, yung pinakamabuti daw kamatayan, yung mamamatay ka sa masjid, mamamatay ka na nagsasala, namamatay ka na gumagawa ng mabuti. Hindi yan, kapatid, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi yan yung pinaka magandang kamatayan talaga. Yung totoo at yung pinakamalaking uri ng magandang kamatayan sa Islam, yung mamamatay ka na nasa Islam ka. Yung nasa relihiyong ka ito, tumatahak ka sa relihiyong ito. Yung tumatahak ka sa tinatawag na pagtauhid o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, lalo't lalo na sa kanyang pagkapanginoon at pagsamba. Yung hindi ka gumagawa ng mga shirk o pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sumusunod ka sa pamamaraan o sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo't lalo na sa pagsamba. At yung hindi ka gumagawa ng bid'ah o makabagong o mga inobisyon na mga pamamaraan ng pagsamba kay Allah, at yung nasa matuwid at tama at wastong akidah o doktrina ka at mamamatay ka dyan, yan ang pinaka maganda na kamatayan na hinahangad natin at tinadalangin natin kay Allah na bigyan niya tayo ng ganong klaseng kamatayan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kagaya ng ibinigay ni Sheikh Jomar sa akin na talakayan sa mga oras na ito, ang gusto kong maiparating lamang itong tinatawag na tajdidul iman. Ibig sabihin ng tajdidul iman, itong tinatawag na pag-renew
Yung pag-renew natin, yung pag-refresh natin ng ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid, mga magulang sa pananampalatayang Islam, itong tajdidul iman o pag-renew natin ng ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang ito sa mga bagay na napaka-importante at kailangan talaga sa isang Muslim palagi niyang nire-renew yung kanyang tinatawag na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magtanong tayo, bakit kailangan i-renew palagi ni Muslim yung kanyang pananampalataya o iman kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi ang tinatawag na iman, hindi yan steady yung kanyang tinatawag na kalagayan. Yung pananampalataya ni tao, ni Muslim, ay parang weather ba? Kasi tayo bilang mga taong sumusunod sa Ahlus Sunnah wal Jamaah or yung akida, doktrina ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, pagdating sa usaping iman, pagdating sa usaping pananampalataya, may 5 bagay tayong pinaniniwalaan pagdating sa iman. Al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqad. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sabi ng ating mga ulama, ang tinatawag na iman o pananampalataya kay Allah, kabilang dyan yung pagsalita o yung tinatawag na sinasalita ng ating mga bibig o mga dila. Ibig sabihin yung sinasabi natin, mabuti man ito o masama, may connection ito o epekto ito sa tinatawag na ating pananampalataya. At the same time, sabi ng ating mga ulama, ang iman o pananampalataya, kabilang din dito yung tinitibok ng ating mga puso. Ano yung nilalaman ng ating puso? So merong epekto rin ito at bunga rin ito sa ating pananampalataya, ang laman ng mga puso natin. At yung ating mga gawain, pangatlo, kabilang ito sa iman, pananampalataya kay Allah, na anuman yung ginagawa natin, mabuti man ito o masama, tama man ito o hindi, may connection ito o epekto sa ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then sabi ng ating mga ulama, ang tinatawag na iman, yazidu bit-ta'ah, lumalakas o dumadami, lumalaki siya kapag ang tao ay gumagawa ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So kung gusto mo ngayon, ikaw na Muslim, lumakas ang iyong pananampalataya kay Allah, kunin mo ito na prinsipyo. Gawin mo ang ipinag-utos ni Allah sa iyo na nalalaman mo, malaki man ito o maliit, lalo na kung obligado ito, at kahit pa yung mga voluntary lamang ng mga kautusan, dahil lahat ng ito ay nakakapadagdag or nakakapalaki, nakakaparami ng iyong pananampalataya kay Allah. At panglima, sabi ng ating mga scholar, wa yanqusu bil ma'siyah, at lumiliit, humihina, bumababa ang iman o pananampalataya ng tao kapag siya ay gumagawa ng mga gawaing ipinagbawal ng Islam. Yung mga ma'siyah, yung mga paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta at sa Islam na mga gawain, kapag yun ay nagagawa ng tao, bumababa yung kanyang tinatawag na pananampalataya. Kaya ito, kailangan talaga nating i-renew palagi yung iman natin. Kasi yung iman natin may time lumalakas, may time na humihina rin. Kasi ang tao, yung nature ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha sa tao, ay nagkakamali siya. Alam nyo kung ano yung tawag nito, yung Arabic word ng tao dito, ano yung Arabic ng tinatawag na tao? Sino yung nakakaalam sa inyo ng Arabic word ng tinatawag na tao? Al-insan. Palagi nyo nang naririnig yung word na al-insan. Ibig sabihin, ang tao. Ang tanong ngayon, bakit yung tao sa wikang Arabic kinuha mula sa word na al-insan? Or ano pala yung root word nito? Ang root word ng word na al-insan, an-nisyan. Ibig sabihin ng an-nisyan, ang pagkalimot. Kasi ang nature ng tao, palagi siyang nakakalimot.
Palagi siyang nagkakamali. So kailangan, yan na yung nature natin, yan na yung pagkalikha ni Allah sa atin. Kaya sabi ni Allah, wa khuliqal insanu da'ifa. Nilikha ni Allah ang tao na mahina. Mahinang nilalang ang tao eh. Kaya nga, kailangan palagi nating nire-renew. Pinapalakas palagi yung ating iman kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Lahat ng angkan ni Adam alaihi salam, ibig sabihin lahat ng tao ay nagkakamali. Walang sino sa atin ngayon yung magsasabi ngayon na hindi ako nagkakamali. Hindi ka tao. Yung taong nagsasabi na hindi siya nagkakamali, hindi siya tao. Kasi yung totoong tao nagkakamali talaga na every time tayo nagkakamali, humihina, nagbabawas yung ating pananampalataya kay Allah. So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga dahilan bakit tayo humihina yung ating pananampalataya sa Allah dahil may time na nakakalimot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa maraming dahilan. Minsan nabisi tayo sa makamundong bagay. Nabisi tayo sa mga problema sa mundo. Nabisi tayo sa ating negosyo, paghahanap buhay. Problema sa ganito, problema sa mga asawa, problema sa mga anak, problema sa ano pa dyan, na halos makalimutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, makalimutan mo ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga malalaking dahilan ng paghina talaga ng iman, yung pagtangkilik ni Muslim ng mga gawain na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na nung mga nakaraang gabi, nung mga nakaraang mga araw na kung saan ay ipinagdiriwang ng mga hindi mananampalataya ang kanilang mga okasyong pangrelihiyon, na marami sa mga kapatid natin naway gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tamang landas. May mga Muslim na kiklaim na Muslim sila dito man sa Saudi o dun sa, lalo na dun sa Pilipinas, nakikilahok sila sa mga ganitong okasyon na hindi nila namamalayan yung mga bagay na iyon ay nakakapahina pala ng kanilang paniniwala, ng kanilang iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu, tama ba siya? La yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum. O kama qala alayhi salatu wassalam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ang tinatawag na pananampalataya kay Allah, yung humihina or nawawala, nababawasan. Yan yung nature ng tinatawag na pananampalataya ni tao kay Allah. May time dumadagdag, pero may time rin na humihina, nababawasan. So yun. Kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha ta'ala an yujaddida al-imana fi qulubikum. Kaya palagi kayong manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na palagi niyang i-renew para sa inyo ang tinatawag na pananampalataya sa inyong mga puso. Ibig sabihin, kabilang sa mga malalaking dahilan rin o pamamaraan o paraan upang mapalakas natin yung tinatawag na iman natin, pananampalataya natin kay Allah, marinyo natin ito palagi, yung pagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi tayong manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niyang matatag ang ating pananampalataya, gawin niyang malakas ito, gawin niya itong malakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya kasi mga kapatid, isa pa sa mga nature o tabi'ah ng tinatawag na puso, ang puso ay pabago-bago eh. Sino yung mga single dito? Wala pa mga asawa, pero may jowa pa. Yung mga jowa nyo, huwag kayong tawag nito, huwag kayong maging kampante na kayo na daw. Kasi sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna qulubal ibadi bayna usbu'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuha kayfa yasha. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang mga puso ng tao ay nasa pagitan ng dalawang daliri
ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah subhanahu wa ta'ala yung paano yuqallib siya? Aside sa may kwan yung yuqallib. Yung ba ganyan-ganyan ba? Ha? Hirap talaga pag di ka Pinoy. Yung pabago-bago, binabago-bago yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang kanyang gustong baguhin. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, para makarelate naman yung mga single, mag-ingat kayo kasi pwede ngayon ikaw yung mahal niya. Bukas iba na yung mahal niya. Totoo yan. Totoo yan kasi mga kapatid, ang tinatawag na puso pabago-bago. Yan ang nature ng tinatawag na puso. Pabago-bago. Na yung iman, mga kapatid, nasa puso. O ang iman nasa puso, nasa gawain sa pananalita natin. Dumadagdag ito, bumabawas ito, pero yung origin talaga ng iman ay nasa puso. Yan talaga yung origin ng iman ay nasa puso. Na ang puso ng tao ay pabago-bago. Kaya may makita kayo, ito mag-reflect tayo. May nakita na ba kayong mga tao, mga brothers natin, mga sisters natin na noon, mashallah, napaka-active. Napaka-active pagdating sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-active sa mga mabubuting gawain, pero saan na sila ngayon? Saan na ba sila ngayon? Kasama pa ba natin? Or ibang landas na yung tinatahak? At may makikita ka rin ng mga tao na noon, lahat na ng kasamaan, sabihin mo na, nasa kanya na. Pero tingnan mo ngayon, sila pa yung number 1 pagdating sa mga ganitong gawain. So yun kasi ang tao, yung puso ng tao pabago-bago. Kaya palagi tayo magdua sa Allah Ta'ala na gawin niyang matatag ang ating pananampalataya sa Kanya na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat palagi nating nililinis yung tinatawag na tazkiyah. Palagi nating nililinis ang ating mga sarili, yung mga puso natin. Linisin natin yung mga sarili natin mula sa mga kasalanan. Linisin natin yung mga sarili natin mula sa mga gawain na hindi kagusto-gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At palagi natin i-maintain yung tinatawag na pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi hindi gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang alipin na minsan lang nakakaalala sa kanya o doon lang makaalala kung nangangailangan na siya. Nakabilang yan sa mga katangian ng mga taong munafik o mga hipokrito, doon lamang sila nakakaalala kay Allah pag may problema na sila or nakakaalala lang kay Allah ng paminsan. Sabi pa nga ni Allah, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Hindi nila inaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban paminsan lamang, kunti lamang. So hindi ganyan ang tao. Ang Muslim, ang taong Muslim, ang kanyang pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay bawat segundo ng kanyang buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bakit kailangan nating gawin ang mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nang sa gayon ay ating maprotektahan, mapangalagaan ang ating mga sarili mula sa mga temptasyon, mula sa mga temptasyon ng mundong ito. Alam natin napakalala ng temptasyon ngayon sa panahon natin. Kaya dapat lang nagawin natin yung mga dahilan paano mapapangalagaan natin yung ating mga sarili o lalo na yung pagiging Muslim natin sa mga bagay na iyon. Kaya nga, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma minal qulubi qalbun illa walahu sahaba fa-adlama idha tajallat o kama qala alaihi salatu wassalam. Sa hadith na ito, yung parang ihinambing ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung puso ng tao, yung hinahambing ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang puso ng parang buwan. Nakakita na ba kayo ng buwan? O sino ba naman yung hindi pa nakakita ng buwan? Nakita nyo na ba yung full moon na pag naka-full yan, napakalinaw? Ganyan yung puso ng tao. Ganyan yung puso ng tao. Na minsan, kahit pa naka-full moon, may mga ulap na nakakatakip sa buwan na yan. At yung mga
yung mga ulap na yun yung mga temptasyon. Yun yung mga temptasyon na pwedeng magpahina ng iyong liwanag. Yung liwanag na dulot ng tinatawag na buwan, yun yung iman mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pananampalataya mo. Na may time na may darating talaga na ulap dyan upang gawing mahina yung liwanag ng iyong pananampalataya. Kaya maging maingat tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-utusan niya talaga tayo. Order ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na palagi nating palakasin. I-renew natin palagi ang ating mga pananampalataya sa Kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu billahi wa rasulih, wal kitabil ladhi nazzala ala rasulih, wal kitabil ladhi anzala min qabl, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, wal yawmil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, manampalataya kayo, maniwala kayo kay Allah at sa kanyang sugo at sa aklat o libro na kanyang ibinaba sa kanyang sugo. Ibig sabihin, maniwala kayo sa Quran at sa mga libro. Maniwala rin kayo sa mga aklat na ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna pang mga sugo. Kasi kahit pa sa panahon natin ngayon, yung sinusunod natin na aklat mula kay Allah, ang Quran. Ngunit kahit pa ganun, lahat ng mga aklat na ipinadala ng Allah sa mga naunang mga nasyon at mga propeta, lahat yan ay pinaniniwalaan natin. Kagaya ng Taurat, kagaya ng Injil. Pero yung Taurat at Injil na ginagamit ngayon ng mga Hudyo at mga Kristiyano, hindi yun yung pinaniniwalaan natin. Kasi naniniwala tayo, yung ginagamit nila ngayon, corrupt na yan, na bago na yan, na dagdagan, na bawasan na yan. Yan yung pinaniniwalaan natin. Yung pinaniniwalaan natin na Injil o Gospel, yung Injil na ibinaba kay Propeta Isa alayhi salam, yung hindi na bago. Yung pinaniniwalaan natin na Taurah, yung Taurat na ibinaba kay Musa alayhi salam, yung hindi na bago. Yun ang ating pinaniniwalaan. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sino man yung taong hindi manampalataya kay Allah at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga aklat at sa kanyang mga sugo at sa araw ng paghuhukom, katotohanan ay naligaw na siya ng malayong pagkaligaw. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago ko tapusin ang aking yung aking talumpati sa harapan ninyo dito, magbigay lamang ako ng ilang mga gawain na kung saan naway maging pakinabang, naway marinyo natin at mapalakas pa natin yung ating pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na doon, yung tinatawag na at-taubatu war-ruju'u ilallah, yung pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang Muslim, ang isang taong makasalanan, kailangan palagi siyang nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walladhina amilus sayyi'at thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at yung mga taong gumawa ng mga masasama, nakakumit sila ng anumang masama, pagkatapos nun, nagbalik loob sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos nilang magbalik loob kay Allah, nanampalataya sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ang iyong Panginoon na si Allah. Pagkatapos nun, ibig sabihin pagkatapos mo magbalik loob at manampalataya sa Kanya, katotohanan ng iyong Panginoon ang pinaka mapagpatawad at maawain. Kasi itong tinatawag na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa ito sa mga malaking dahilan na mapatawad yung ating mga kasalanan. At itong tinatawag na pagpapatawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagbabalik loob sa Kanya, awa ito, rahma ito. Awa ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung binigyan niya tayong ng pagkakataong magbalik loob sa Kanya. Kasi kung ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya nagbigay ng tsansa
or yung pamamaraan paano tayo makapagbalik sa kanya, kawawa tayo. O ano yan sa kagantin na yung ama binasa? Si Kamdi? Yes, basa kwan, basa Tagalog. Na mabinasa. Mawasak, oh. Kasi kung ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi siya naawa sa atin, kasi itong pag-open niya ng tinatawag na application na tinatawag na tauba, pagbabalik loob kay Allah, awa niya ito. Kung hindi niya ito binuksan para sa atin, mawawasak tayo. Kasi palagi tayong nagkakasala eh. Kawawa tayo. So, yung tinatawag kasi rin na tinatawag na kasalanan, nakakapahina yan ng tinatawag na pananampalataya kagaya ng nabanggit natin kanina. At kabilang pa sa mga gawain na pwedeng makapalakas at makaparinyo ng ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, itong tinatawag na at-tawadu, itong tinatawag na pagpapakumbaba. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala tasma'un, hindi ba ninyo narinig? Dalawang beses. Bakit dalawang beses sinabi ng propeta? Kasi gusto niyang kunin yung atensyon ng mga sahaba. Kasi kung isa lang, iba lang yung makuha yung atensyon. Pero pag repeat niya ng dalawa, tatlo, ilan, pangkuha yan ng atensyon ng propeta Muhammad. Then sabi niya, innal badadata minal iman. Katotohanan ang tinatawag na al-badada. Kabilang siya sa tinatawag na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang beses niya rin itong inulit. Ano yung tinatawag na al-badada? Al-badada, mga kapatid, sa pananampalataya Islam, ito yung pagpapakumbaba sa lahat ng aspeto. Pagpapakumbaba pagdating sa pananalita mo. Kapag makikipag-usap ka sa kapwa mo, i-maintain mo yung pagpapakumbaba mo habang kausap mo yung kapwa mo. Kabilang rin sa pagpapakumbaba, yung paano mo pakikitunguhan yung kapwa mo. Pakumbaba ka, paano ka magtaamol, yung tinatawag salamuha, makitungo sa mga tao, pakumbaba ka. At pagdating rin sa kasuotan mo, kabilang sa albadada, yung tinatawag na pagiging mapagpakumbaba sa tinatawag na sinusuot mo. Hindi rin baka maintindihan yun na kabilang sa albadada, yung pagiging pakumbaba pagdating sa kasuotan, yung magsuot ka ng mga damit na may punit-punit na, marumi, hindi yun. Yung simple lang pero ganito. So yun. Kasi may isang sahaba na pinangangalanan kay Abdurrahman ibn Auf. Si Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, kabilang siya sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagkus kabilang siya dun sa tinatawag na asharatul mubashshirina bil jannah, yung 10 mga sahaba na pinangakuan ng propeta Muhammad mismo ng paraiso. Alam nyo, ang taong ito, ang sahabang ito, kabilang sa mga mayayamang sahaba, businessman, negosyante, napakayaman. Pero sabi ng mga ulama, lalo na yung mga kapwa niyang mga sahaba, yung kanyang pananamit walang pinagkaiba sa kanyang mga alipin. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba. So, i-maintain natin yung pagpapakumbaba natin sa lahat ng aspeto, sa pananalitaan natin, sa sinusuot natin, at sa pakikitungo natin sa ating kapwa, dahil yan ay nakakapadagdag rin ng tinatawag na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Then kabilang pa sa nakakaparinyo o nakakapadagdag pa ng pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatullahi wa khasyatuhu wa taqarrubu ilayhi birraja'i wa husnul dhanni ila akhirih. Itong pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sobra pa sa ating pagmahal natin sa ating sarili. Mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi makukumpleto o magiging ganap ang pananampalataya ni Muslim habang may minamahal pa siya ng sobra pa sa pagmahal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nyo ba ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsisilos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niya ngayon na may mamahalin pa ang tao na susubra pa sa kanya. Hindi naman nagsabi ngayon na huwag mong mahalin ang kapwa mo, lalo na yung asawa mo, yung mga anak mo ng
di mo na yun mamahalin, pero wag mo silang mahalin ng sobra pa o kagaya ng pagmahal mo kay Allah. Gawin mong nangingibabaw yung pagmahal mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung pagmahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagmahal mo sa kanyang mga kautusan, yung pagmahal mo sa kanyang tinatawag na relihiyon. Kasi may mga tao ngayon na yung kanilang pagmamahal ay nasa mundo, nasa pera, nasa posisyon o anuman, na halos makalimutan nga niya ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa mga bagay na ito. At yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa ito sa mga malaking mga pamamaraan paano natin mapapalakas yung iman natin sa pamamagitan ng pagiging matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, wag lang yung matakot tayo sa kanyang parusa. Bagkus gawin natin na yung takot rin natin kay Allah, yung takot na kung saan yung matakot tayo na hindi tayo tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may mga tao na takot lamang sila kay Allah na mujarrad na takot lamang, yung simpleng takot lamang sa galit, parusa ni Allah. Kabilang yun sa pananampalataya. Pero yung pinaka malakas pa talaga na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung matatakot ka ngayon na baka hindi tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pananampalataya. Hindi tatanggapin ni Allah ang iyong mga gawain, ang iyong pagdarasal, ang iyong mga iba pang pagsamba. Yan yung dapat natin pangambahan. Yung hindi tatanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilang taon na tayo nagsasala, ilang taon na tayo, buwan na tayo sa Islam, ilan ng mga mabubuting gawain yung nagawa natin. Kailangan maramdaman natin yung takot kay Allah na baka hindi yun lahat tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi baka maging kagaya tayo ng sinabi ni Allah sa Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw ng paghuhukom, yung mga taong hindi mananampalataya o yung mga taong nakalimot kay Allah, may nagawa sila dito sa mundo na kabutihan, pero hindi nila ginawa ng wasto at kumpletong pagkagawa na kung saan naging dahilan na hindi yung tinanggap ni Allah. Nagagawin yun ni Allah sa araw ng paghuhukom ng parang alikabok na yung, ano ba yung tawag yung ganyan ba? Ano yan? Yung hihipan lamang ng tinatawag na hangin na hindi mapapakinabangan. Ibig sabihin yung kanilang mga nagawa sa mundo walang kwenta kay Allah, kasi yun nga, yung sa kanila lang, nakasala naman ako, nakapag ganito man ako. Kailangan kapag magsala tayo, yung andun yung pangangamba, baka hindi tanggapin ni Allah ito. Kailangan andyan yan. Nagbasa tayo ng Quran, nag-attend tayo ngayon dito, ilagay natin sa mga oras natin, baka hindi tanggapin ni Allah itong pag-upo ko ngayon dito. Dapat yan yung tinatawag na khasya. May pinakaiba yung takwa at khasya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Also, yung pag-i-evaluate sa ating sarili. Evaluatein natin palagi yung ating sarili. Kabilang yan sa nagpapalakas at nagpaparinyo ng ating pananampalataya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at tingnan ng isa sa inyo kung ano yung kanyang naihanda para bukas. Ano na ba yung nai-ready natin, naihanda natin sa araw na uuwi tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi niya Allah sa Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Tama ba yun? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katakutan ninyo ang araw na babalik kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya palagi tayong mag-evaluate ng ating sarili. Gumaganda ba? Lumalakas ba yung ating iman o humihina na tuloy? Kaya itong New Year kasi, nagdiriwang sila. Alam mo, may maganda ring gawain tayong pwedeng magawa dahil New Year, nung mga nakaraang araw, yung mag-evaluate tayo sa sarili natin. Kumusta tayo nung 2025? Kumusta yung pagiging Muslim natin? Lumakas ba? Humina ba? Mas naging masunurin ba ako kay Allah o baka mas naging rebelde na ako tuloy? So yun, mag-reflect tayo upang ngayong 2026 ay yung kulang madagdagan
at yung malakas ay mas mapalakas pa. Hanggang dito na lamang, baka may maidagdag sa akin si Sheikh dito sa aking tabi. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Dalawa. Hello. Tatlo na. 3 in 1. 3 in 1. Gagana siya. Magana siya? Okay lang. Baka on ba yan? Kaya pala. Di na on. On na. Hello. 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 Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir li umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wafqahu aqwaluna. Wa ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, unang-una, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at humihingi ako sa inyo ng pangunawa. Actually, first time ko muhadara o magbigay muhadara sa Tagalog. Ako ay Maguindanao ako. Inshallah, I will give my best. Ibigay ko kung hanggang saan ang itawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay nagtipon tayo dito upang madagdagan ang ating kaalaman sa Islam. At alam natin at naway tayo ay gantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at may mapulot tayong kaalaman, aral sa pagtitipon natin na ito, lalo na sa mga nakasubaybay sa social media. Tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang tayo ay ginawa, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkalikha, ginawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang Muslim. At tayo ay nandito tayo sa tamang relihiyon at aqidatun sahiha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ginawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao ginawa niya sa napakaganda at may kakayahan.
may tamang pag-iisip. Alam niya ang mali at alam niya ang tama. Ang pinakamaganda pa kung ikaw, Muslim, kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin lahat ng tao sa mundo ay ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay napakabuti. Alam niya kung ano yung mali, kung ano yung tama, at binayayaan kanya na ikaw ay nasa tamang landas. Isipin mo, napakaraming tao sa mundo. Tayo ang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinakamainam dito sa mundo. At ikaw ay nasa tamang akida, Ahlus Sunnah wal Jamaah, at ikaw ay mananampalataya sa Islam. Hindi lahat ng tao ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay binayaan niya sa tamang relihiyon. Alhamdulillah. Tayo ay binayaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang Muslim. Kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nandito tayo sa Sayyidul Ayyam. Ibig sabihin ay sa araw ng Jum'ah. Alam natin na ito ay pinakamainam na araw ay araw ng Jum'ah. At kuwan pa sa Ayyamul Bid, kung saan ay pang 14. Anong Tagalog? Pang-14 na araw sa Hijri, kung saan ay tinatawag na Ayyamul Bid. Ngayon ay nandito tayo sa Ayyamul Bid. Ito ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno siya dito. Dito sa araw na ito sa Ayyamul Bid. Kung saan ay dito ay tinatawag na full moon. At nandito pa tayo sa araw ng Jum'ah. Kaya naway gantimpalaan tayo ng Allah sa ating paglikom na ito. Ang gusto kong topic at may bahagi sa inyo sa araw na ito ay ang sinasabing al-dhikr, ang pag-aalala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa itong napakahalaga, napaka-importante sa isang Muslim kung ma-maintain niya sa kanyang sarili pang-araw-araw na pamumuhay dito sa mundo ang pag-aalaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi pa ni Ibnul Qayyim rahimahullah, Inna Allah yu'ti al-dhakir aktharu mimma yu'ti sa'il. Fa'aktiru min dhikrillah. Fa inna sa'ila yas'alu waqtul haja amma dhakir fahuwa daiman ma'allah. Sinabi ni Ibnul Qayyim, si Allah ay nagbibigay, higit pa nagbibigay sa taong maalalahanin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa taong minimaintain niya sa pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw ang pag-dhikr, pag-alaala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesa sa taong nagdudua, humihingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakuha niyo yung punto? Sinabi ni Ibnul Qayyim, si Ibnul Qayyim ay kilalang alim, scholar, at estudyante ni Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Kilala siya, isa siya sa ilmul fiqh at saka tafsir. Si Ibn Qayyim, rahimahullah. Isa siyang scholar of Islam. Sinabi niya, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas marami pa siyang binibigay at malapit sa kanya ang taong maalalahanin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kesa sa taong nagdudua. Bakit kamo? Kasi ang taong nagdudua, naaalala lang niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag may kailangan siya. Di ba? Tayo kapag nasa sitwasyon na tayo na nahihirapan tayo financially, di kaya sa buhay, sa mga pamilya natin, saka pa natin naaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung reality ng tao.
Naalala lang natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag kailangan natin siya. Kapag may hinihingi tayo sa Kanya. Kaya sinabi ni Ibnul Qayyim, rahimahullah, mas marami pang binibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa taong palaging niya inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magsabi siya ng astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Palagi mong inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, sabi ng mga ulama, ito yung susi para mabuksan kapag ikaw ay gipit ka sa pamumuhay at madagdagan ang iyong kayamanan, mapaganda ang iyong pamumuhay dito sa mundo, ay i-maintain mo ang pag-aalala, ang pagsasabi ng astaghfirullahul azim. Astaghfirullah. At dito mo mararamdaman, ala tatma'innal qulub. Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub. Dito mo mararamdaman sa surah Ra'd, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito mo mararamdaman ang peace of mind. At saka kagandahan ng puso. Dito mo mararamdaman sa pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dito mo mararamdaman ang kumbaga ay kuan ba ang puso mo? Yung maluwag yun. O maluwag yung mararamdaman yung puso mo. Hindi mo mararamdaman ang totoong happiness, kagandahang buhay dahil lang sa kayamanan. Dahil lang kung ano yung posisyon mo dito sa mundo. Bagus, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito mo mararamdaman ang totoong peace. Kaya kalahatian sa puso, kapayapaan ang pag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dito mo, ito yung miftahur rizq. Dito mo makukuha, kaya maragdagan ang iyong kayamanan, iyong rizki sa pag-maintain mo, pagsabi ng astaghfirullah. May isang kwento sa panahon ni Hasanul Basri, rahimahullah, sa during siya ay nagle-lecture. Parang katulad natin, ganito, nagle-lecture si Ibn Hasan al-Basri, rahimahullah. Nung siya ay nagle-lecture, may mga tao na dumating sa kanya. Like for example, ganito sa atin. Nagbibigay tayo ng sermon o kaya muhadara sa atin lahat. Ay may taong dumating. Hindi kasama sa atin. Sabi niya, "Ya Sheikh, ako ay may asinda ako. Isa akong farmer. Pero ngayon ay tagtuyot. Ngayon namamatay yung mga halaman ko, yung pananim ko. Ano ba ang dapat kong gawin?" Sabi ng tao na yun, may problema siya. Sinabi ni Hasan al-Basri, "Istaghfiru rabbakum." Magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo palagi, alalahanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magsabi ka ng astaghfirullah. Astaghfirullah. Sa madaling salita, may isang dumating. Sabi niya, "Ya Sheikh, assalamu alaikum ya Sheikh." Sinabi niya, "Ako ay may problema ako sa kayamanan. Matagal na ako naghanap buhay pero hanggang ngayon nahihirapan pa ako sa pangkabuhayan. O di kaya hindi pa sapat ang aking
rizki, ang aking kayamanan para sa pang-araw-araw na pang-sustain sa pamumuhay namin. Ano ang dapat ko gawin? Ano ang dapat kong gawin? Ya Sheikh, sabi ng tao na yun na dumating, yung pangalawang tao. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya, istaghfiru rabbakum. Magbalik loob ka at alalahanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-istighfar ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umalis na yung pangalawang tao. Nung during pa nagle-lecture ang Hasan al-Basri, dumating pang pangatlong tao. Sabi niya, Ya Sheikh, ako ay matagal na kami ng asawa ko. Tagal na kami nagsasama ng asawa ko. Hanggang ngayon wala pa kaming anak. Hanggang ngayon hindi pa kami binayayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Ano ang dapat kong gawin? Ya Sheikh. Sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, istaghfiru rabbakum. Alalahanin mo, mag-istighfar ka, magbalik loob ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, may isa sa mga estudyante ni Hasan al-Basri, tulad natin ngayon, may nagtanong. Sabi niya, bakit ganun? Iba't iba ang problema, iba't iba ang mga nireklamo ng mga tao na dumating, isa lang ang sagot. Istaghfir rabbak. Magbalik loob kayo, mag-istighfar kayo, magsabi kayo ng astaghfirullah. Yun lang ang sagot ni Hasan al-Basri. Bakit ganun ang sabi ng estudyante na yun? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi na Hasan al-Basri, hindi niyo ba naaalala? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magbalik loob kayo sa Kanya. I-maintain nyo sa pang-araw-araw niyong pagsalita ng astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahul azim. Katunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay minamahal niya at tinatanggap niya ang tao nagbabalik loob sa Kanya at umaalala sa Kanya. Ano ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ang igaganti ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsalita mo lang ng astaghfirullah? Pag maintain mo ng pagsalita ng astaghfirullah, astaghfirullah, pang araw-araw, wa yumdidukum yursilis samaa alaykum midrara. Yun na yung inihingi ng isang tao, nung unang may problema. Magpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng masaganang ulan. Magpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng masaganang ulan. Ang ulan kasi may ulan na nakakapinsala. May ulan na nakakapinsala sa tao, nakakapinsala sa kung ano yung ari-arian natin. Pero ang padala ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil lang sa pag-maintain, pagsasabi ng astaghfirullah, magpadala siya ng ulan, ng masaganang ulan. Yun na yung problema ng isang tao. Wa yumdidukum bi amwal. At dahil sa pagsasabi ng astaghfirullah, ay magpadala at dagdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong kayamanan. Subhanallah. Ibig sabihin kasama ito sa miftahur rizq, kung saan ay susi para ma-open ang rizki mo, para madagdagan ang kayamanan mo. Ang pagsasalita ng astaghfirullah. Ang pangatlo, wa yumdidukum bi amwali wa banin, at bibigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. Kung sino man yung walang anak, gawin niya kung ano yung nararapat at mag-maintain siya, magsabi ng astaghfirullah, astaghfirullah. At inshallah subhanahu wa ta'ala,
ay ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung nais. Sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadis, man lazim al-istighfar, ja'ala Allah min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja. Sino man, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino man kanyang i-maintain, o di kaya ay palagi niyang sabihin ng astaghfirullah, astaghfirullahal azim, ay i-kwan ba? Ano ba yun? Ano yung hadith? Min kulli hammin faraja. Bibigyan siya ng Allah Ta'ala ng solusyon. Bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng solusyon sa lahat ng kanyang problema. At kung siya ay nalulungkot, ay gawin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala para maging masaya. Min kulli dhiqin makhraja. Kapag siya ay nasa sitwasyon na nahihirapan siya financially at saka kanyang mga pamilya, ay bibigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pintuan para maalis siya sa problema na yun dahil lang sa pagsalita ng astaghfirullah. Kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay walang kapital, kundi laway lang, pagsalita ng astaghfirullah. Kasama ito, sabi ng mga ulama sa mga sikreto ng ulama, kapag ikaw ay nakatayo, nakahiga, nasa bahay, pwede mong sabihin astaghfirullah. Hindi natin alam. Hindi pala natin alam ay napaka ganda na ito ay i-maintain sa ating pang-araw-araw. Sa ating buhay ang pagsalita ng astaghfirullah. Pwede pala makuha ito ay susi para mabuksan ang mga blessings ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jazakumullah khairan sa mga buting sheikh natin sa araw na ito. So, wala na bang tanong? So, napakalaman ng ano natin ngayon. Paksa. Patungkol sa iman at patungkol naman sa istighfar ang pangalawang paksa. So mga kapatid, ang mahalaga doon, mga natututunan natin ay isabuhay natin. Okay? So ngayon, mga kapatid, dahil nandyan na yung ano natin, pagkain natin, huwag nating patagalin yan. Okay? So kain na tayo, sinagantay na rin yung ano natin sa baba, inshallah ta'ala. So kain po tayo, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamig mo ha. Lamig mo ha. Dito ka mag-chiti sa amin. Ito si Kuya. Masali rin.